masaya at mapagpalang araw na naman para sa ating lahat mga kapatid at mga ka-Godseed TV. Ang tatalakayin nating video para sa araw nito ay ang isang pastor na nangangaral patungkol sa kung paano nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan. Sinasabi ng pastor na ito na si Eva at si Satanas daw ay nagtalik. Hindi daw totoo na bunga ng prutas ng kaalaman o karunungan at kaunawaan ang kinain ni Eva. Ito raw ay nakipagtalik siya kay Satanas. Kaya ito, panoorin natin ang kanyang paliwanag patungkol dito. Maaaring hindi nga talaga fruit yung kinain nila. Maaaring nag-sex sila. Listen. So malinaw mga kapatid, pakatandaan niyo sinabi niya, hindi daw fruit o bunga yung kinain, kundi nagtalik daw. At ang tinutukoy niya sa pagkatalik ay si Satan po. Sa Genesis chapter 3, nung sinabi na Yahweh, huwag kayong kakain ng prutas, baka naman inedit lang. Sa parting ito ay pinalalabas niya na hindi tapat at totoo ang nakasulat sa banal na kasulatan sa Biblia, sapagkat sinasabi niya na ito'y binago at pinalitan. Baka ang sinabi talaga ni Yahweh, huwag kayong magsisex. Sa parting ito ay binibigyan ng kagulumihanan ang mga nakikinig sa kanya, dahil ang mga salita niya ay walang kasiguraduhan at haka-haka lamang niya at galing lamang sa kanyang kaisipan. Baka. Wala si Yahweh. Nag-sex yung dalawa. Kaya pala natin. Kasi nabuntis, kaya pala natin. Sa kanyang sinasabi ay nabuntis si Eva sa loob ng hardin ng Eden. Malinaw sa kanyang kapahayagan na nagsasalita si Eva at Adan patungkol sa pagbubuntis ni Eva, na natuklasan nila na kaya nila na magbuntis. Ito ay tandaan nyo mga kapatid, lilinawin natin yan mamaya sa mga talatang nasa Biblia, kung sa looban ng Eden nabuntis si Eva o sa labas. Bakit maaaring sex ang ginawa nung... Maaaring wala talagang tree eh. Maaaring ginawa lang Hollywood yung pagkakakwento sa Bible. Maaaring wala talagang tree. Isa pang laban sa banal na kasulatan sa salita ng Diyos sa kanyang sinasabi. Paano raw kung wala naman talagang puno ng karunungan at kaunawaan? Samantalang ito ay binanggit ng Diyos kasama ang Tree of Life o puno ng buhay. Ito ay nasusulat din sa pinakamahalagang parte ng Biblia, ang Revelation o pahayag. Maaaring nag-sex talaga sila. Kasi tinan mo, nung pagkabalik ni Yahweh, anong sabi? Oh, inain nyo na. O babae, dahil dyan mabubuntis ka. Di ba yun yung parusa, mabubuntis? Pinapalabas niya na ang pagbubuntis daw ang parusa. Samantalang ang sabi ng Diyos, sa iyong pagbubuntis, ikay magdaranas ng sakit. Yung kirot ang pinakaparusa sa pagbubuntis at hindi ang mismong pagbubuntis. Sapagkat alam ng Diyos na si Eva at si Adan ay mag-asawa at tiyak na sila ay magtatalik sa tinakdang panahon ng Diyos. Eh kahit kaninong science mo itanong, wala kang makakain prutas tas mabubuntis ka. Kahit kaninong science mo itanong. Pero pagkabalik ni Yahweh, bakit ang parusa sa babae o mabubuntis ka? Kung ako si babae, teka, prutas lang yung kinain ko, ba't mabubuntis ako? Wala sa usapan yon. O hindi talaga prutas ang kinain. Maaaring itlog ang kinain. Kaya alam nyo, totoo yung joke. Maaaring totoo yung joke na dami-daming kakainin kasi ba't yung mansanas pa, pwede naman yung... Oh... Tas ayaw, nagalit si Yahweh kasi dapat siya yung Kung mapapansin nyo, panay din ang bato niya ng mga green jokes o yung mga mahalay at mga bastos na mga joke. Isang bagay na ayaw ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Sabi nga ng Diyos, ilayo mo sa iyong mga labi ang mga salitang mahalay, sapagkat ito ang dahilan kung bakit tumatalikod ang mga tao sa Diyos. Sabi rin niya, huwag kayong magbibiro ng hindi nararapat. So yun nga yung paliwanag niya patungkol sa pagpasok ng kasalanan sa sangkatauhan o sanlibutan. Si Eva raw ay nakipagtalik sa serpente. Hindi daw yun literal na bunga. Sabi niya, what if, ganyan. So, ano naman yung nakasulat sa Biblia na matagal nang naisulat bago pa man tayo pinanganak sa sanlibutan ito o sa mundong ito. Basahin natin kung naayon ba sa salita ng Diyos ang kanyang mga aral. Kumpirmahin natin sa aklat ng Genesis o Book of Genesis kung tama ba yung kanyang mga kapahayagan sa kanyang mga inaaral sa mga tao. Ito ang Book of Genesis chapter 1 hanggang sa matapos. Genesis chapter 3 verse 1 to 7.
nagkasala ang tao. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Malinaw na ang kausap ni Eva rito ay isang ahas. Ahas na pinasok ng espiritu ni Satanas o ng Diablo. Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag kaming kakain o kainin ni hipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Malinaw pa sa tubig na ang pinag-uusapan dito ay bunga talaga. Bunga ng isang punong kahoy na ginawa ng Diyos na nagbibigay ng karunungan at kaunawaan sa tao. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Malinaw na ang binubuyo ni Satanas at tinutokso sa kanila ay ang pagsuway at hindi pagsunod sa Diyos, hindi ang pagtatalik. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pangunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinaghati-hati nila ang mga ito at ginawang panakip sa kanilang katawan. Malinaw na ang tinutukoy dito na pagsuway ay ang hindi nila pagsunod at hindi ang pagkatalik, sapagkat si Eva ay naghangad na maging parang Diyos sa kanyang unawa at karunungan, at ito ay hindi koneksyon o konektado sa pakikipagtalik. Ito pa ang ilan sa parte ng kanilang aral na hindi binanggit ni Pastor sa kanyang video. Alam nyo ba na sa aral nila at paniniwala na ang ahas o serpiente ay napakalaki at mayroong mga kamay at paa na malaki ang mga muscle. Kaya raw nitong bumuhat ng mga troso. Ito raw ang tumutulong sa mga tao o kay Eva at Adan upang magbuhat ng kanilang mga bubuhatin. Yan ang kanilang paniniwala. Kaya nang pinasok daw ni Satanas ang ahas ay nakipagtalik dito si Eva. At si Eva nga raw ay nabuntis bago pa man siya may pagtalik kay Adan. Ngunit mapapansin nyo, hindi binanggit ng Diyos na si Eva ay nagdadalang tao. Hindi ito malilingid sa Diyos kung ito ay talagang nangyari. Maging ang pagkatalik ng ahas o serpiente at ni Eva, hindi ito binanggit ng Diyos sapagkat wala namang nailihim sa Diyos. Sabi nga, alam niya na ang mga tao na si Eva at Adan ay nagtatago at sila'y hubad dahil sila ay kumain ng prutas o bunga ng karunungan at kaunawaan. Hindi ito nalingid sa kanya. Ayon pa sa kanilang aral, si Eva raw at si Satanas ay nagtalik nang pasok ni Satanas ang ahas na dambuhala o serpiente at nagbunga raw ang kanilang pagkatalik at ito nga si Cain. Meron daw dalawang sinapupunan si Eva. Sa kaliwa raw ay ang anak ng serpiente o bunga o yung seed of the serpent at sa kabila naman daw si Cain. Pero maalaman natin ang katotohanan sa nakasulat sa Biblia. Sabi rito, paglabas ni Eva at ni Adan, tsaka lang sila nagtalik at nabuo si Cain. Basahin natin mamaya ang talata patungkol dito. Hindi rin nabanggit ng Diyos o ni Yahweh na ang kasalanan nila ay ang pagkatalik. Ang sabi niya, ang pagsuway nila sa pagkain ng karunungang prutas ang kanilang kasalanan. Ituloy na natin ang pagbabasa sa nakasulat sa banal na kasulatan upang patunay kung naayon ba ang aral nila sa banal na kasulatan ng Biblia o sa salita ng Diyos. Genesis chapter 3 verse 8 to 13. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang narinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo ginawa ang bagay na iyon?" tanong ng Panginoong Yahweh sa babae.
mangyari po'y nilinlang ako ng ahas. Kaya ako natuksong kumain. Sagot naman nito. Malinaw na ang tinutukoy dito ay ang pagsuway sa pagkain ng bunga ng puno ng karunungan at kaunawaan at hindi ito tumutukoy sa pagkatalik ni Eva at ng serpyente. Totoo nga ba ang mga nasa aral ng heretic pastor na ito na ang serpyente ay malaki, may muscle, may paa at kamay? Totoo na may paa at kamay ang serpyente noon. Ngunit hindi ito kasing laki ng sinasabi nila na kayang magbuhat ng troso. Hindi rin ito maaaring makipagtalik kay Eva at magbunga ng tao na si Cain, sapagkat ang anak ng hayop ay hayop, ang anak ng tao ay tao. Wala pang napapabalita na ang hayop at ang tao ay nagtalik at nagbunga. Isa pa, si Satanas ay anghel. Kung si Satanas ang may kipagtalik kay Eva, tiyak na ang anak nila ay hindi ahas o tao, kundi isang higante. Higanteng nilalang. Ayon na rin ito sa Biblia. Sapagkat si Satanas ay isa lamang anghel, hindi ito mababago. Kahit siya pa ang maging prinsipe ng kadiliman, siya ay isa lamang anghel. At ang mga anghel, noong bumaba sa lupa upang makipagtalik at makipag-asawan sa tao, sila ay nagbunga ng mga higante. At kung sinasabi nila na si Cain ay ang binhi ng Diablo, dapat lumabas si Cain na isang higante. Ngunit malinaw na hindi, sapagkat normal silang nag-aalay sa Diyos kasama ang kanyang kapatid na si Abel. Hindi rin siya taong ahas, kaya halata na nagsisinungaling ang mga aral ng mga pastor ng heretic na ito. Ituloy na natin ang pagbabasa ng mga talata ukol sa mga aral na binabanggit ng heretic pastor na ito, kung ayon ba sa Biblia ang kanyang mga sinasabi. Ito ang mga talata. Genesis chapter 3 verse 14 to 16. Inihayag ng Diyos ang kaparusahan. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa'y may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon ikay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Sa kapahayagang ito, ipinapakita na kinakausap ng Diyos ang ahas bilang ahas at hindi bilang si Satanas at hindi bilang isang dambuhalang halimaw. Ito ay tamang ahas lamang na karaniwang nakikita natin. Hindi ito maaaring maging makikipagtalik kay Eva. Ulitin ko, hindi ito tinatawag ng Diyos bilang Satanas o Diablo. Ito ay tinatawag niyang ahas. Sinabi pa ng Diyos sa ahas, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ito ay ang kanilang mga lahi o mga anak. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. Ibig sabihin, maliit lang ang ahas. Hindi ito magagawa ng tao kung dambuhalang halimaw ito. At sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo hirap ang daranasin. Malinaw na hindi sinusumpa yung kanyang sinapupunan. Ang sabi ng Diyos, ang pinakasumpat parusa ay yung paghihirap ng pagbubuntis na hanggang sa ngayon ay dinadanas sa mga babae, yung kirot at sakit ng pagbubuntis. At sa panganak, sakit ay titiisin. Malinaw po, di ba? Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop po sa kanya, kanya't siya mong susundin. Malinaw na hindi sinumpa ng Diyos ang sinapupunan ng babae gaya ng sinasabi ni pastor. Hindi sumpa yung pagkakaroon ng anak o mabuntis. Ang sumpa sa babae, yung sakit at kirot ng panganak, yung pagdaing. Yun po ang sumpa ng Diyos. Maaalala nyo kanina na binanggit ng pastor na heretic na ito na si Eva ay natuklasan na sila ay pwedeng magbuntis. Kaya inaya niya si Adan na makipagtalik sa kanya at nabuo nga ang bata sa loob ng Eden o ng hardin. Pero ito ang nakasulat sa Biblia. Basahin po natin kung talaga bang sa loob ng Eden nagkaroon ng anak si Eva at Adan o sa labas na. Ituloy na natin ang pagbabasa sa mga talata. Alamin natin kung naayon pa ba sa Biblia o tama ba yung sinabi ni Pastor Heretic na si Eva at Adan ay nakatuklas na pwede silang mabuntis at sila'y nagtalik sa loob ng Eden. After may pagtalik daw ni Eva kay Satanas na nagkaroon ng binhi at ang bunga si Cain. Basahin natin ang mga talata. Pinalaya sa hardin si Adan at si Eva. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Malinaw na ang pagsuway ng tao ay pagkain lamang ng bunga ng kaunawaan at karunungan kasi naunawaan nila ang mabuti at masama. Tuloy natin.
Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Malinaw na ang pagkakasala ng tao ay ang pagsuway ng pagkain ng bunga ng karunungan at kaalaman at hindi ang pagkatalik. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Si Cain at si Abel. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang anak na panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh." Malinaw na si Cain ay hindi anak ng Satanas o ng Diablo o bunga ng Diablo. Hindi tama ang sinasabi ng pastor na yon na heretic na si Cain ay bunga ng Diablo o pagsiping ni Eva sa Diablo. Malinaw na sinabi rito ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh o ng Diyos." Ituloy natin, kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa mga aral ng mga heretic pastors na ito na si Cain daw ay bunga o binhi ni Satanas kay Eva. Si Cain daw ay anak ng Diablo. Nakasulat daw ito sa Biblia. Yan ang ating tatalakayin. Basahin natin ang mga talata. Ituloy natin ang talata. Genesis chapter 4 verse 1 to 15. Si Cain at si Abel. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh." Patunay na si Cain ay mula kay Yahweh at hindi bunga ni Satanas. Mali ang sinasabi ng mga heretic pastors. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang pinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, "Anong kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo?" Sa talatang ito ay ipinakita ng Diyos na si Cain ay hindi kinalugdan dahil sa pinagkukumpara niya ang kanyang handog at ang handog ng kanyang kapatid. Hindi ito dahil sa anak siya ni Satanas o ng Diablo. Ito ay dahil sa kanyang handog na mayroong halong inggit sa kanyang kapatid. Sa madaling salita ay kinukumpetensya niya ang kanyang kapatid sa paghahandog kay Yahweh o sa Diyos. Kaya hindi nalugod ang Diyos sa kanyang handog. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, "Abel, pumunta tayo sa bukid." Sumama naman ito. Ngunit pagdating nila sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, "Nasaan ang kapatid mo si Abel?" Sumagot siya, "Hindi ko alam. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" Sagot na pabalang ni Cain. Dito pa lang ay lalong hindi nalugod ang Diyos sa kanya, sapagkat nagbunga ng masama ang kanyang pagkainggit, kundi napunta ito sa malagim na galit. At sinabi ni Yahweh, "Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo maaaring bungkalin ng lupa dahil dumanak doon ang dugo ng iyong kapatid at ang iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan. Hindi ka mag-aani, wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig," sabi ng Diyos kay Cain. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. "Ngayong pinapalayas mo ako sa lupain ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sino mang makakita sa akin." "Hindi," sagot ni Yahweh. "Paparusahan ko ng 7 ibayo ang sino mang papatay sa iyo."
Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Malinaw na si Cain ay iningatan pa rin ni Yahweh. Hindi niya ito tinawag o tinuring na anak ng demonyo o diablo. Hindi totoo ang sinasabi ng pastor heretics na iyon na si Cain ay bunga o anak ni Satanas o ng diablo. Si Cain ay mula pa rin kay Diyos, sa Diyos o kay Yahweh. Si Adan at Eva mismo ang nagpatunay dito. Sinabi nila na si Yahweh ang nagdulot nito sa kanila. Galing kay Yahweh si Cain. Si Cain ay itinuring at tinawag na diablo hindi dahil siya ay literal na anak ni Satanas o ng diablo. Siya ay tinawag na diablo o anak ng diablo dahil sa kanyang gawa o mga gawa na ipinakita sa Diyos. Ito ay may patunay sa talata sa unang 1 o 1 John. 1 John chapter 3 verse 11 to 12. Magmahalan tayo. Ito ang mensaheng narinig na ninyo. Sa simula pa, magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya ay kampo ng diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Malinaw na sinasabi rito na ang gawa ni Cain ang nagbigay sa kanya ng paratang o tawag na kampon siya ng diablo dahil pinatay niya ang kanyang kapatid. Tuloy natin, bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ulitin ko, sapagkat masama ang kanyang mga gawa. So ang tinutukoy na pagiging ang kampo ng diablo niya o anak ng diablo ay ang kanyang pagpatay. Gaya rin sa sinasabi ng kasulatan, ang mga sinungaling ay ang ama nila ay ang diablo. Tuloy natin, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Hindi maaaring maging anak ni Satanas o ng diablo si Cain, sapagkat si Satanas ay isa lamang anghel ng Diyos. Balibalik rin man ang Biblia, siya ay isa lamang anghel na naghahangad na pantayan ang Diyos. At ayon sa Biblia, kapag ang anghel ay sumiping sa tao, ang bunga nila ay higante. At malinaw naman na hindi higante si Cain, kaya hindi siya anak ni Satanas. Narito ang patunay na si Cain ay hindi binhi o anak ni Satanas, sapagkat si Satanas ay isa lamang anghel. Ang bunga ng anghel at ng tao ay mga higante. Narito ang patunay. Genesis chapter 6 verse 1 to 4. Ito yung pakikipagsiping ng mga anghel sa mga tao. Ang kasamaan ng sangkatauhan. Napakarami ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos o ng mga anghel na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang mga asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng mahabang panahon ng tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalampas sa 120 na taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ito yung mga anghel na naipagtalik sa mga tao. Kaya Satanas ay hindi niya anak si Cain sapagkat dapat higante si Cain. Tuloy natin. Ang mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon, ito yung mga higante. Anak sila ng mga anghel at ng tao. Kaya si Cain ay malinaw na hindi anak ng diablo o ni Satanas. Mali ang mga aral ng mga heretic pastors na sabi na ipagtalik si Eva sa diablo, bunga si Cain ng diablo, binhi si Cain ng diablo. Ito ay mali sapagkat maraming patunay sa Biblia na nagpapakita na mali at hindi ayon sa salita ng Diyos ang kanilang mga aral. So yun nga mga kapatid, malinaw na malayo sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na ipinasulat ng Diyos sa kanyang mga man of God yung aral ng pastor na ito. Kaya tayo mga kapatid, huwag lang tayo basta makikinig, magbasa tayo ng salita ng Diyos, manalangin tayo upang hindi tayo madaya ni numan. This is the last days. Maraming manlalamig, maraming tatalikod sa mga pananampalataya nila. Yan ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lagad, ang mga lagad ni Kristo. Kaya patuloy tayong manalangin, tumawag sa Diyos ang ngalan ng Panginoong Kristo upang hindi tayo masilo ng diablo at mahiligaw ni numan ng mga bulaang mangaral at mga bulaang propeta. So hanggang dito lang muna tayo mga kapatid. Patuloy tayong manalangin sa ating Panginoong Kristo na gabayan niya tayo, bigyan ng kaunawaan at karunungan sa kanyang mga salita. Maraming salamat po. Patuloy po tayong mag-ingat and God bless us all.